Okay, isang mapagpalang araw naman pong muli sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. For today's video, bali magkakating na naman ulit kami ng concrete na gagawin po naming guide para po sa loop detector na aming ini-install. Kaya lang dito naman po ito sa kabilang facing na naman po. Tapos na kami doon sa ginagawa po naming una, dito na po kami sa pangalawa. Pero before po tayong mag-start sa pagcutting ng concrete, make sure muna po natin na nakalagay na po ang lahat ng signboard at lahat ng safety cone kasi i-close po namin itong isang daan po na ito. Pakita ko po sa inyo. So ayan, i-close po namin yung isang daan na yan. Kailangan mai-arrange muna ang lahat ng safety cone at yung mga signboard. So pakita ko po sa inyo. Okay, let's go. Pakita ko po sa inyo sa labas. So yung mga nasa likod po na yan, yung dalawang sideboard na yan ay tayo na nung mga kasama ko. Kailangan before tayo mag-start sa trabaho kapag katulad nito live road ang paggagawaan ay kailangan make sure na may mga kumpleto po tayong requirements na para sa safety. Yan, katulad po niyang signboard po na yan. At yung dalawa kong kasama, mapalitan yung dati naming signboard kasi mali yung nadala naming signboard. At papalagay ko na rin yung mga safety ko na yun nandun sa dulo. So kailangan maklose itong isanda na to before kayo mag-start. Dahil live yung aming paggagawaan, may mga dumadala sa sakyan. Kita ko po sa inyo kapag nai-set na po namin ang lahat ng safety cone at pati yung mga signboard. Para makita po ninyo yung safety location na aming paggagawaan, kailangan mayroon po tayong complete requirements ng mga safety. Pakita ko sa inyo itong sinit up namin na mga signboard at safety cone. So puntahan po natin yung dulo, doon tayo mag-umpisa. Para makita nyo po yung tamang settings ng kapag magtatrabaho po kayo sa katulad po nitong live road. Kailangan kompleto po ang inyong mga signboard before kayo mag-start para safe po kayo sa inyong mga gagawin. Okay, ito po yung start ng signboard na kailangan na ilagay kapag live road po nga ang inyong gagawin or pagtatrabahunan. So ganitong signboard po ang unang lalagay nyo. At sunod yung may nakadrawing na tao na may nagpapala. So yan. Isa-isahin po natin para mayroon po kayong para magkaroon po kayo ng idea kung paano mag-set ng mga signboard sa ganitong live road yung paggagawaan. So ayan. And then ito naman yung susunod magmula dun sa dalawang signboard na yun na may roadwork at may nagpapala. So ito naman yung pangatlo. Ito naman yung sign ng roads na mula sa malaki paliit at yung kabila diretso lang. So katulad po nito. So yan, at ang susunod na po mula dito hanggang dito sa pangatlong ito ay ito na pong no left turn. Ito po yung pang-apat na signboard. So pasensya na po yung sounds, medyo maingay dahil medyo malakas po yung hangin. So, pero naintindihan naman siguro at naririnig naman siguro yung voice ko. So, ito po yung pang-apat. Yan, no left turn. So, ganyan lang po yung mga signboard dito. At pang-lima itong road close. At yung arrow niya ay palabas. Ibig sabihin, dito ka lang pwedeng dumaan. Hindi pwede dito sa loob. At yung mga arrangement ng mga safety cone. So, ayan. May distance po yan. Bawat isa ay 2 meter. Bawat isa 2 meter. Yan, mayroong isang lumabas na safety cone, kailangan maalis yun. At in the last, itong dalawa pong arrow na to na palabas at yung nasa gilid na yun na isa. So ganito lang po mag-settings ng mga safety cone at signboard kapag sa live road po kayo magtatrabaho.
make sure lang po din na mayroon po kayong coordination at mayroon kayong approval letter. Sa ganitong trabaho kailangan kumplito po kayo dahil pagka hindi po kayo kumplito, masisita po kayo. So yan, I hope na may na-share naman po kami ng simpleng idea about po sa mga safety procedure ng mga signboard at safety cone kapag kayo nga po ay magtatrabaho sa ganitong live road. Right? At continue na po kami sa pagkakating po nitong concrete na paglalagyan nga po namin ng another loft detector sensor. So pagkita ko po yung pinag-umpisahan po ng aking kasamahan, mayroon na po kami ditong na square na 4. So 4 pa lang po yung aming na-square. At ito pa lang yung naumpisa ng aking mga kasamahan. Yan. Yan pa lang. Kasi bago lang po kaming gumawa dito. Ayan, update ko po kayo mamaya pagka nag-start na po sila sa pag-cutting. Yan, start na ulit yung aking mga kasamahan sa pag-cutting dito sa right piecing na bago naming paglalagyan ng loft detector sensor. So bali nandito po ako sa loob at ipinokus ko lang yung camera ko doon sa ginagawa nila dahil pagka doon mismo po tayo kukuha ng video sa malapit mismo sa kanila sobrang ingay nung cutting machine. So kaya dito na lang sa loob pwede naman kita naman ng maayos yung ginagawa nila. So nakasum lang siya para clear yung kuha ng video para sa ginagawa nila. So ito naman po yung pangalawa na nga namin pinagkakat ng concrete dito sa right facing kapag palabas po kayo, kapag nandun po kayo sa may location na yun, palabas po yan. Yan, dyan sa may sasakyan na yan na kulay itim. Yan. At yung unang natapos po namin doon sa may kulay yellow na plastic barrier po na yon. So yun po yung una po naming natapos. At ito naman yung pangalawa nga po namin ginagawa. At ang susunod po namin gagawin pagka natapos na po namin itong pangalawa na ito, ay dyan na po kami sa mismong main road. Yan, medyo delikado na talaga dyan husto. Kasi mas marami pong dumadaan na sasakyan dyan. Maging doon po sa kabila po na yan. Yan. Dito hindi pa masyadong madami yung dumadaan dito. Kaya kapag dyan na po kami gumawa sa kabila po na yan, kailangan na po namin dyan ng security. So hindi ko sure kung makakapag-video ako nun kasi busy tayo na sa mga oras na yon. At mayroong security na nakabantay. So ayan. Same lang naman po nung ginawa namin dun sa kabila. Ang gagawin po namin dito, ang pagkakaiba lang po ay dito po sa kabila po na ito ay mas marami na po yung square na aming kakatingin dyan. Parehas po dun sa kabila po na yun, sa may sasakyan na yun, yung may truck na yan. Dyan, maglalagay po kami dyan ng 19 square. Lahat, may 3 advance. Dito kaparehas lang po nung doon sa kabila na ginawa po namin 10 lang. So ayan. So temporary, ganito muna yung aming mga ginagawa sa pag-cut lang po muna ng concrete ang aming mai-share po sa inyo. At kukumplituhin naman po namin yung video po namin na ito hanggang po sa termination doon sa full box at termination doon sa loob mismo ng TLCP panel. So ayan, I hope na itong video po namin na ibinabahagi po sa inyo ay sana po ay nakakatulong po sa inyo. At syempre sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-cut ng concrete sa ganitong daanan, mismong live road, at kung ano yung mga safety procedure na kailangan sundin
before mag-start ng trabaho. Hopefully sa video po namin na ito ay may maitulong po kami sa inyo. Okay, update ko lang po sa inyo muli itong aming ginagawa na bagong ilalagay na loop detector cable dito sa right facing nga. Ito po yung bago naming kinakat na concrete. So balik kahapon, kinuhanan ko po ng video habang nagkakat po sila. Pero nandito po ako sa loob ng sasakyan. So pakita ko po sa inyo yung sample na kinuha ko pong video kahapon. Nandito po ako nagkuha ng video sa kanila kahapon. Nandito po ako sa loob ng sasakyan. Ipinokus ko lang nga po yung camera. Diyan po sila sa location na yan. Nagkakat kahapon ng concrete. So bali ngayon ay nandyan na po sila sa kabila. Pakita ko rin po sa inyo ng malapitan. Kaya lang medyo maingay lang po yung ating magiging kuha ng video doon. Dahil syempre sa tunog po ng machine. Yung cutting machine. Para makita nyo rin po ng malapitan. So tara, puntahan po natin. Okay, ito po yung nakat na po namin. Bali 4 na square na po ito. Same lang po ng ginawa po namin doon sa lip facing, doon sa kabila po na yon. Yung may kulay yellow po na plastic barrier. So dito naman kami sa kabilang ito. Bali 4 na po yung natapos namin. At dyan nag-uumpisa yung kasama ko sa kabila na yan. 4 ulit yan. At ito namang water tanker po na ito, ginagamit po namin yan para sa tubig po nitong pangkating na machine. So dito naman nag-start yung kasama ko. Ang una niyang kinating ay itong line na dadaanan ng cable. So yan, sa bawat square mayroon pong main line. Yan, katulad po nito. So dito siya nag-umpisa na ulit. So yan, balik na po ako dito sa sasakyan dahil sobrang ingay dun. Baka hindi masyadong maayos yung kuha ng ating video, masyadong maingay. So yan, ganun lang naman po yung ginagawa po namin dito. Sa paglalagay ng loop detector cable, kailangan pong ikat yung mismong concrete dahil nung time na in-install nga po itong mga signal po na ito ay siguro ay hindi po nalagyan ng loop detector cable ng katulad po nitong linalagay po namin. So kaya pinalalagyan po sa amin ngayon. So hindi naman siguro masyadong mahirap yung paglagay ng cable, kaya lang ang mahirap lang yung pagkakat po nung concrete dahil sobrang tigas po siyempre ng simento. So yung aking labor nagrereklamo din. Pagod daw siyang masyado. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko na lang po ay every makakat siya ng bawat isang square, matapos niya isang square, magpahinga siya. And then pagka napil niya ng okay na yung katawan niya, saka ulit siya mag-start. So hindi ko po siya pinupost na kailangan tapusin mo tong 2 square na to or 4 na square na ito sa isang oras o 2 oras. Hindi ko po ginagawa yan dahil alam ko naman po na mahirap po talaga itong trabaho na ganito. Okay, ganun lang naman po yung aming mga ginagawa dito sa bago po naming in-install na loop detector cable. So kailangan lang po talaga ninyo maghirap sa pagkat po nitong concrete para makadaan po yung cable na para po doon sa loop detector cable na ilalagay po ninyo doon sa mga square. At ang size nga po pala nung cable na ginagamit po namin dito ay 2.5 single core. Double insulation po yon. Yung kulay black saka yung kulay white siguro po yung nasa loob mismo niya kulay white. Tapos yung pinakanlabas niya kulay black. So yung power line naman po ay kulay gray po yon. 2 core. 2.5 din po yung size po nun. Ayan. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakakaalam
kung paano nga po mag-install ng mga bagong loop detector cable, ay panoorin lang po ninyo ang video po namin na ito at baka sakali na makatulong po ito sa inyo. At syempre, sa lahat ng hindi pa po nakasubscribe sa aming YouTube channel, bago po natin tuluyang matapos po ang video po na ito, huwag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aming channel. Ito po yung aking YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. At syempre, pakihit din po nitong bell all para updated po kayo sa mga upcoming video pa po namin i-upload. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nanood at sa lahat ng nag-subscribe at sa patuloy na sumusuporta sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod po naming video.